Ma'am, okay lang ba kayo ni sir? Madalas kasing nandito yung babaeng Keisha ang pangalan. Halos sabay silang dumadating at umaalis ni sir. Dagdag pa niya na mas nagpabigat sa nararamdaman ko. I felt a lump on my throat. Nandito siya. Turo ko sa pintuan sa opisina ni Devin. Tumango siya kaya nilakasan ko ang loob ko at dahan-dahang lumapit doon. I gently pushed the door open at mukhang hindi nila napansin yon. Napahawak ako sa bibig ko para pigilan ang paggawa ng ingay. Pero nagbagsakan na ang luha ko. Keisha is sitting in the lap of my dear husband habang busy ito sa laptop niya. Hindi na ako makapaghihintay pa, Devin. You have to kick Mabel out of your house right away. Si Keisha, tumigil si Devin sa pagtatype at bumaling dito. Is that really what you want? Tanong nito kaya parang mas lalong dinudurog ang pagkatao ko. Of course, tama nang pakikipaglaro sa kanya. You know how much I want you, right? Malambing na sabi ni Keisha bago pa niyakap ang asawa ko. Tumangu-tango naman si Devin, kaya hindi ko na napigil ang sarili ko at pumasok na doon. Mabilis ang mga hakbang ko papalapit sa kanila at hindi ko napigilan ang sarili ko. Kaya mabilis kong hinatak palayo si Keisha kay Devin at tinulak palayo. Lumapit ako kay Devin at sinampal siya ng malakas. Walang iya kayo! Sigaw ko sa kanila at parehas ko silang tiningnan ng masama. Patuloy ang pag-iyak ko dahil ang sama-sama ng loob ko. Pinaghahampas ko si Devin sa dibdib niya at tumigil lang yun ang hinawakan niyang mga kamay ko. At nung tumingala ako'y nagkatinginan kami. Devin, why? Akala ko ba nasa Japan ka? I was patiently waiting for you kasi alam ko na maayos tayo. Pero bakit ganito? Ano to? Nangihina akong sabi sa kanya. Bulag ka ba, Mabel? Hindi pa ba klaro sa'yo? Akong pinili ni Devin. Pagsingit ni Keisha, kaya lumapit ako sa kanya at binigyan siya ng magkasunod na sampal. This is for pretending as my friend. Sinampal ko ulit siya. Para naman yan sa effort mo na guluhin ang pagsasama namin ng asawa ko. Sasampalin ko dapat ulit siya, pero nagulat ako nang pigilan ni Devin ang kamay ko. Tama na, Mabel. Seryoso niyang sabi, and his stare make me shiver because it is cold as ice. Devin? Tawag ko dito. Nagbagsakan na naman ng luha ko. Totoo ba lahat? Hindi mo ba talaga ako mahal? All this time ba ginagawa mo lang ang lahat ng to para mapaghigantihan ako? Hindi siya sumagot at nagtitigan lang kami. Please, Devin. Huwag mong gawin sa akin to. Please lang. Mahal na mahal kasi kita. Devin! Hindi ka ba sasagot? Galit kong baling sa kanya. Para akong pinapatay sa bawat segundong nagtititigan lang kami at walang kahit na anong lumalabas sa kanyang salita. But then, gaya ng sabi nila, ay be careful what you wish for. Dahil nung nagsalita siya ay parang namatay na din ako. I want you out of my life, Mabel. Sabi sa akin ni Devin. Parang nanghina ako at mawawala ng balanse. Kaya maaga pa kong hinawakan ni Devin sa braso. Pero tinabig ko yun. So you want me out? You came back to my life. Para saktan lang ako sa huli. Sana hinayaan mo na lang ako na tignan ka sa malayo. Cause that is what I've been doing those years. Yung mahalin ka sa malayo. Wala naman na kasi akong balak guluhin ka. Pero ito ka at nagpumilit na i-invade ulit ang buhay ko. And for what? For your freaking revenge? Galit na galit ako at sobrang nasasaktan. Akala ko kasi maayos na kami. Akala ko totoo na ulit ang lahat. Kaya pala ni kahit minsan hindi ko narinig na mahal niya ako. Hinubad ko yung wedding ring na suot ko at malakas na binato yun kay Devin. Well then, I hope you enjoy the show, Devin. I hope you get the satisfactory that you want in ruining my life. Cause you succeed. Congratulations, my dear husband. Sabi ko at mabilis na tumakbo palabas. Tinawag pa ako ni Harriet pero hindi na ako lumingon pa. Ilang customer, staff o kung sino man sa DB ang nabangga ko sa labas. Pero wala akong pake. Sumakay agad ako sa kotse. Pagkasakay ko sa kotse ay yumukyuk ako sa manibela at pinagsasapak iyon habang patuloy na umiiyak. Ang tanga-tanga ko. Bakit ba ako naniwala na makakapagsimula kaming muli? Hindi naman niya na talaga ako mahal. Ako lang naman tong bobong umasa na baka mabago at maayos kong lahat. Mabel, tama na. Sigaw sa akin ni Eunice. Pero parang wala na akong kontrol sa sarili ko. Langung-lango na ako sa alak. 1, 2, 3. Ilang oras na ba akong nandito sa bar ni Eunice?
Ininom ko yung alak sa shot glass at ibinato ulit yon. I would probably regret all of this in the morning. Pero wala na. Wala na talaga ako sa wisyo. Nagulat ako nang may humawak sa magkabilang braso ko at hinarap ako. Blurry na ang paningin ko pero nakilala ko pa din kung sino yon. Tumawa ako nang makitang masama niyang tingin sa akin. Cyrus, my friend, you came. Magiliw kong bati sa kanya. Mabel, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka? Hindi ko mapigilan ng babaeng yan, Cyrus. Diyos ko, kung hindi ko lang kaibigan yan, ako nang sasapak sa kanya. Sabi ni Eunice kaya natawa ako. Umiling-iling ko pang sabi. Sasaktan niyo din ba ako? Kayo na lang ang meron ako. Teka, tara, uminom tayo, Cyrus. Sabi ko, itinaas ko pa yung shot glass pero tiningnan niya lang yon. Kaya ako na ulit ang uminom. Tatawagan ko na si Devin. Alam ba niyang nandito ka? Sabi ni Cyrus at binunot yung phone niya sa bulsa niya. Lasing na nga ako pero pangalan pa lang niya ay nasasaktan na ako. Devin, sunduin mo na nga tong si Mabel dito sa bar ni Eunice. Nagwawala at lasing na. May hindi na natapos ni Cyrus ang tawag niya. Kasi tinapik ko yung kamay niya at umiling. Are you calling my husband? Tanong ko. Nahihilo na talaga ako. Umiling ulit ito. Ay, mali. Are you calling my soon-to-be ex-husband? Huwag mo siyang gambalain. May case na siya. At ako, kaya kong sarili ko. Sabi ko, and then ininom ang alak. Naramdaman kong paninikip ng dibdib ko. At alam kong paiyak na ako. Ayoko na! Ayoko na! Sigaw ko. Before I shoved the bottle of beers na nasa harapan ko, nagbagsakan sila at nabasag sa sahig. Nagulat ako nang hatakin ako ni Cyrus palayo sa mga bubog. Mabel, please, umayos ka na. I heard Eunice beg. Maayos naman ako, Eunice. Pero alam mo anong hindi maayos? Yun yung puso ko. Kasi durog na durog siya into tiny little pieces. Sabi ko at imunestra pa yun sa daliri ko. Para akong mamamatay sa sakit. Parang ang hirap huminga. Simula nang nalaman ko yung totoo. Pero ayos lang, kasalanan ko naman. Mabel, ano ba yun? Nag-aalala ding tanong ni Cyrus. Umiiling ako at bumitaw sa pagkakahawak ni Cyrus. Uuwi na ako. Send my regards to Ate Rayla and Stephen. Eunice, bukas na tayo mag-usap sa mga babayaran ko dito. I said na naglakad na ng pagewang-gewang. Ramdam kong nakasunod sa akin si Cyrus hanggang sa makalabas kami. Okay na ako, Cyrus. Sige na, umuwi ka na. Kaya ko ng sarili ko. Sabi ko. Sigurado ka ba? Tanong niya. Tumango ako at kinapa yung susi sa bulsa ko. At nung makuha ko yun ay ipinakita ko sa kanya. Yes, I can still drive. Sabi ko at naglakad na. Pero dahil nahihilo nga ako, ay muntikan na akong matumba. Pero nagulat ako nang may sumalo sa akin. Mabel, pagtawag niya sa akin sa mahinahon na boses. Hindi ko pa siya nakikita ay kilala ko naman ang boses niya. Kaya bumigat na naman ang pakiramdam ko. Mabilis akong tumayo at lumayo sa kanya. Lalapit sana siya sa akin. Kaso, wag kang lalapit sa akin. Sigaw ko kay Devin. Lasing na lasing ka na, Mabel. He said to me. So? Ano kung lasing ako? Galit kong sagot. Mabilis na pumunta ang kamay ko sa mukha ko nang maramdaman kong may basang dumaloy doon. Shit naman, umiiyak na naman ako. Just let me take you home. Devin said. No, hindi ko kailangan ng tulong mo. Malinaw na sa akin ang lahat, Devin. Na kaya ka bumalik kasi nga gusto mong gumanti sa akin sa pag-iwan ko sa'yo. Oh, ayan na. Nakaganti ka na. Kaya pwede ba lubayan mo na ako at tumigil ka sa pag-arte na mahalaga ako sa'yo? Sigaw ko. Hindi mo ko maiintindihan, Mabel. Sabi niya, akala ko ba na you'll always choose me? Pero bakit sa panahon na kailangan ako yung piliin mo? Iba yung pinili mo. Bakit, Devin? Tanong ko. Mabel, magpasober ka muna. Cyrus said, pero umiling ako. Alam kong pinipilit niyang bawasan ang tensyon sa pagitan namin ni Devin. And now, you want me out of your life? Fine, let me be. Sana nga magising ako na wala na lahat yung sakit. Sana paggising ko bukas okay na to.
Sana pala nakontento na lang ako sa pagtingin sa'yo sa magazines and billboards. Di sana hindi ganito kasakit. Mabel, tama na yan. Magpahatid ka na kay Devin. Baka mamaya mapano ka pa niyan. Sabi ni Cyrus. Hindi ako natatakot na may mangyaring masama sa akin. Patay naman na ako. He just killed me today. Mapait kong sabi kay Devin. Magsasalita sana siya pero nag-ring ang phone niya. And since hindi siya ganoon kalayo, nakita kong si Keisha ang tumatawag doon. Which made me feel worse. Nagsalit-salita ng tingin niya sa akin at sa cellphone niya. Pero in the end, humakbang siya palayo para sagutin ang tawag. And that just proves to me na mas mahalaga at tuluyan nang nagwagi si Keisha kaysa sa akin. Nagsimula na namang magbagsakan ng luha ko. Kaya I took the opportunity at mabilis na sumakay sa kotse. I immediately locked it nang makita kong papalapit sila. Mabel, open the fucking door! Sigaw ni Devin sa labas pero parang nabibingi na ako at gusto ko lang makalayo sa kanya. Kaya I started the car engine at pinaharurot na yon. Habang nagmamaneho ay iyak lang ako ng iyak. Nagsisink in kasi lahat sa akin ang nangyari 9 years ago hanggang sa yung sa kaninang umaga. Ang tanga-tanga ko to believe na babalikan talaga ako ni Devin. Pero aaminin ko, hanggang kanina'y umaasa ako na babawiin lahat ni Devin at sasabihin niyang ako yung mahal niya. Pero that is another stupidity. Napalingon ako sa side mirror ng kotse nang marinig kong may mag-beep at nang makita kong nakasunod sa akin ang kotse ni Devin at Cyrus ay mas binilisan ko pang pagpapatakbo. Pakiramdam ko kasi nasusuffocate ako kapag nasa harap ko si Devin at para bang hinihigop niya yung lakas ko. Ayoko na. Tama na. Dulot na din siguro ng kalasingan at pagiging emosyonal ay nagulat ako nang may malakas na impact ang tumama sa kaliwa ko at dahil doon ay tumilapon kung saan ang sinasakyan ko. Sobrang sakit ng katawan ko at sobrang nangihina ako. But before I closed my eyes, nakita kong tumatakbo at halos maiyak-iyak na mukha ni Devin. Tinaas ko ang kamay ko as I tried to reach him pero kusang bumagsak yun at tuluyan na akong kinain ng dilim.